kuha tayo ng ng obserbasyon ng isang law expert dito sa Pilipinas na I'm sure sumubaybay din po sa naging takbo diyan sa International Criminal Criminal Court. Court. Oo. Si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Morning, magandang umaga po sa ating mga babayan. Yeah, Salamat maraming po sa salamat oras. po sa maagang pagising, attorney. Kunin muna namin, ano po ang inyong obserbasyon bilang isang law expert dito sa naging takbo noong 4 na araw na confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Maayos ho naman yung proseso at maganda na covered ito ng media, no? At araw-araw may mga development para mapanatag ang kalooban ng ating mga kababayan, yung mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at yung mga taga-suporta naman ng dating Presidente Duterte. Sapagkat alam mo, nung nangyari ho yung pagkakaaresto, talagang ang laki ng mga pangamba ng iba na baka ho maapi siya doon. So maganda na nagsisimula na yung proseso at nakikita ng lahat para malinaw sa lahat na nabibigyan naman ng sapat na pagkakataon at panahon yung magkabilang panig. Sa Kasi tingin, ang condition ng pag-iisip ng Pilipino na sa ating court system, justice system, na super bagal o kaya yes. may kinikilingan. So far ho naman, maayos, fair at ginagampanan naman ng mga abogado nila ang kanilang tungkulin. Doon po sa naging pagsubaybay ninyo doon sa 4 na araw na pagdinig, Attorney Cayosa, sa tingin ninyo, ano naging strength at weakness ng prosecution, na presentation at saka doon sa depensa? Ang sa tingin ko na strength ng prosecution ay doon na rin sa mga documented na naganap. No? Halimbawa, na malawakan yung pagpatay ng mga drug suspects na hindi na dumaan sa pag-imbestiga, pagkaso at saka paghusga ng korte, yung bang pinatay nila. So, mahirap walain yun at talagang public record naman kung saan sila pinatay, kailan, so, at kung gaano karami. Merong report mismo ang Office of the President noon, PNP at iba pang human rights group, pati kayo sa media. So, strength nila yan kasi hindi, public knowledge, hindi mo na mabubura yan. Pangalawa, yung mga na-record at na-retrieve nilang mga pananalita ng dating Pangulo na tilabagang ini-encourage niya at inuutusan niya, inuudyukan niya ang kapulisan, yung mga iba pang mga tao na i-shortcut nyo na lang yan. At kung may problema dyan, sagot ko kayo. Opo. Papardon ko kayo, pepremyohan ko pa kayo, ipopromote ko pa kayo. So, hindi rin ho yan maano na kasi well-documented at public knowledge. Di ba? So, yun ang sa tingin ko, ang strength ng prosecution. Plus Opo. yung sa dami-daming na EJK, kukunti lang naman talaga yung naimbestigahan. At Opo. ngayon, lumalabas din na pati ang kapulisan, sa kadami-daming sinasabing manlaban, halos wala namang inimbestigahan at nawawala pa, winala pa yung mga record. So these are all government records. So mahirap na. So yan sa tingin ko ang strength nila, yung factual. Opo. Yung po, Doon naman sa sa kabila. prosecution, depensa naman, ang kanilang focus, which is necessary kasi hindi mo naman na mapalitan yung mga publicly known, di ba? At document. Ang kanilang effort, at we have to commend them, ang ginagawa nila ay they are trying to explain away the facts. Ibig sabihin, halimbawa, yung pinagsasabi ng Pangulo sa, hindi, yabang lang niya, politiko lang yan, hyperbole lang yan. Pangalawa, they are also trying, ang kanilang focus ngayon kahit totoo nangyari lahat mga yan, walang koneksyon mga yan, dun sa malawakang pagpatay. So yung nexus, kasi in international humanitarian law, importante yung nexus. Kasi ang kasalanan, hindi ko yung pagpatay. Hindi kaya ng murder. Sinong pumatay, kailan, sinong nagpaputok. Hindi ho, ang kasalanan yung nagkaroon kayo ng plano, skema, pamamaraan na inadapt para magawa yung malawakang pagpatay. And then, importante lang, i-connect yung mga pinagsasabi, ginawa, hindi ginawa.
dun sa kaya nangyari at napabayaang natuloy yung pagpatay ng mga Mm-mm. drug malawakan. So, yung nexus, yun ang inaatake nila ngayon. They're trying to explain away the facts or to show na yung mga circumstantial facts na ito all over the place, napakarami man yan, documented man yan, it's not sufficient to create or show the nexus, the link to all of this EJK killing. So, ang ganda ng kanilang mga magkaiba ang kanilang strategiya. Oo. But both sides, nagpansin nyo rin, hindi lang legal argument ang ginagamit nila, gumagamit din sila ng konting emotion and political. Yes. Oh, kasi ito mapunta tayo doon sa kasi ginagamit. Sabi ng depensa ginamit medyo emotional approach. Pero ang tanong ho mismo ng dating pangulo sa nabahagi ng closing statement ni Attorney Kaufman doon, paano patunayan na pumatay ng tao ang dating pangulo? Hindi ho importante yan eh. Bakit po? Kasi nga, ang krimen hindi naman murder o homicide. Pag yun ang krimen, kagaya din sa ating bansa, kailangan patunayan mo na yung direct link nung isang kamatayan o 1,000 kamatayan dun sa inaakusa mo. Ito hindi ho. Ang kanilang sila ang pasimuno nung plano o nung iskema o yung programa na kung saan hinayaan at in-encourage yung malawakang pagpatay ng drug victims. Yun lang. Kung ma-prove nila yon na widespread na directed against a civilian population kagaya ng mga drug addicts at may organization, may schema, may sistema at sila ang ipasimuno dyan, yun na ho yung krimen. Yun na ho yung crimes against humanity. So, misplace ho yung pag-iisip na kailangan kung 10,000 yan, kailangan ipakita yung 10,000 kung paano na-involve yung presidente dyan. Hindi ho ganun yung crimes against humanity. So hindi rin ba matatayo yung sinasabi ni Attorney Kaufman na ano lang yan, salitang politiko, hyperbole lang yan. Katanggap-tanggap po ba yan sa korte? But of course, yan ang sasabihin, kung hindi mo ma-i-deny, classic naman yan na gawain ng abogado. Kung hindi mo na ma-i-deny, kasi nandiyan na well-documented, di ba? Hindi mo na pwedeng hindi ako yan. Opo. O kaya, sino lang ako noon, hindi naman pwedeng ganun. So, since hindi na ma-i-deny, so siyempre na nangyari yan, you try to explain it away. Ang medyo problema ng depensa dito, ang nagsasalita na ano lang yan, exaggeration lang yan, yabang lang niya yan, he did not mean it. Ang nagsasabi niyan, yung mga abogado, yung mga supporters niya, hindi nila pinaparinig kung anong sasabihin ng Presidente Duterte. Napapansin niyo ba na hindi siya yung sina-flag up nila na pangunahing witness? Mukhang wala nga silang intention na pagsalitain siya eh. Ang aking, ito ho, opinion lang, maaring isang rason kung bakit ayaw nilang ipresenta sa korte siya o pagsalita. Baka lang ho, pangangatawan niya yung mga pinagsasabi na noon. Imbes na malaman ng buong mga supporters niya, yung mga opisyal niya na pinasunod niya dun sa gusto niya, na tinatalikuran pala niya sila, tinuhulog pala niya sila, denied to death pala sila, parang naduduwag pala siya nung nagkakasingilan na. Baka mas gugustuhin niya, panindigan ko ito, ito ho ang tingin kong kailangan gawin kasi hopeless na noon ng Pilipinas. At ako lahat ang niyan, mga itong ibang co-perpetrators ko, mga ibang akusado, walang kinalaman yan, wala silang magawa. Kung ayaw nila pero sumunod ay. Baka ganun ho ang ganyang sasabihin eh. Okay, last point ko na lang, Attorney Cayosa. Sa tingin mo sa naging latag, kung pagbabasahin lang yung latag doon sa 4 na araw, itutuloy sa trial o hindi? Sa tingin ko ho, itutuloy sa trial kasi yung level of evidence ho naman, quantum of evidence, substantial evidence lang, hindi pa ho naman proof beyond reasonable doubt. Opo. Alright, sige. Attorney Salamat, Cayosa, Attorney. maraming salamat sa insight. Malaman, short pero malaman na usapan. Thank you. Thank you po, Attorney. Maraming salamat. Magandang umaga po Good sa lahat. morning po, Attorney. Constitutional law expert si Attorney Domingo Cayosa, mga kapuso.